travel requirements update pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ngayong buwan ng Pebrero 2024. So yung mga requirements guys, pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ay halos pareho lang. Pero may mga naririnig ako sa ibang bansa ng mga additional requirements kagaya na lang sa bansang Kuwait. Mamaya ay tatalakayin natin yan. At para malaman natin ang latest update dahil marami pa rin nagtatanong tungkol sa DMW mobile app or sa OFW Pass. So tinanong natin ang DMW tungkol dito. At ang sagot nila guys ay OEC pa rin ang gagamitin ng mga OFW or mga documented OFW na pupunta or babalik sa ibang bansa. So wag nyo na muna guys poproblemahin ng OFW Pass dahil OEC pa rin ang gagamitin ng mga OFW ngayong buwan ng Pebrero. At ang mga basic requirements guys na kailangan dalhin pa uwi sa Pilipinas ng kahit sino man, mapa OFW man or yung mga nag-tourist sa ibang bansa or mga bibisita lang sa Pilipinas na mga permanent residency sa ibang bansa. Tatlong dokumento lang. Una, ang inyong e-travel arrival card green QR code. Number 2, ang inyong passport. Number 3, ang inyong ticket. Pero guys, kailangan nyo panoorin ng video na ito dahil iba ang requirements pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW. So, eto nga guys yung tinutukoy ko na nababanggit ng ibang OFW sa bansang Kuwait. Na may additional requirements daw sila na required ito sa bansang Kuwait na biometric. Pero marami din namang mga OFW ang nagsishare doon na nakabalik naman sila basta meron kang civil ID. So sa mga OFW dyan sa Kuwait na kakabalik lang, pakishare naman yung mga documents or mga requirements na hinanap sa inyo. Para naman mabigyan natin ng idea yung mga OFW na taga Kuwait din na nagtatanong. So mahalaga din guys na alamin nyo ang mga additional requirements dyan sa bansa na panggagalingan nyo or babalikan nyo. Kagaya na lang sa Saudi Arabia na may exit at re-entry visa. Ganon din sa bansang Taiwan na mayroon ng multiple re-entry visa ngayon. At kagaya naman sa Singapore na may electronic arrival card base sa mga sinishare ng mga OFW na taga Singapore. Yung mga nagtatanong naman tungkol sa biometric na manggagaling sa Pilipinas, yun guys ay yung mga manggagaling sa mga manpower agency or yung mga dadaan sa agency na baguhan pa lang naaalis or pupunta sa ibang bansa. Dahil may dalawang katrabaho ako guys na pumunta dito or kakarating lang dito sa Dubai. Yung isa ay galing sa bakasyon. Yung isa naman ay galing sa agency or sa manpower agency kasi nga nagdagdag kami ng katulong dito dahil nanganak yung anak ng employer namin. At yun nga guys, yung dala nung nagbakasyon ay pareho lang din sa mga mababanggit natin. Pero yung isa na dumaan sa agency ay oo daw, meron siyang dinaanang biometric na tinatawag na binook ng kanyang agency. Pero related ito sa pagpapamedical niya. Hindi ito kagaya sa tinutukoy ng biometric na nasa Kuwait. So ganito na lang guys, sa mga OFW na kakabalik lang sa ibang bansa para naman magtulungan tayo, paki-comment naman or paki-share yung mga requirements na hinanap sa inyo lalo dyan sa bansa na binalikan nyo. I-comment nyo yung mga requirements at yung bansa. Pero isa lang guys ang sigurado dahil tinanong natin ito sa DMW na OEC pa rin ang gagamitin ng mga documented OFW pabalik man or papunta sa ibang bansa. Hindi nyo pa kailangan isipin or problemahin ang OFW Pass dahil nga under maintenance pa rin ang DMW mobile app. At may mga bali-balita nga ako guys na baka nga hindi na ito matuloy. So mas maigi nga na mag-stay na lang tayo sa OEC or OEC exemption. Additional requirements naman sa mga OFW na uuwi sa Pilipinas na may mga employment changes. For example, yung mga galing sa visit visa na naging employment visa sa ibang bansa. Yung mga nag-change employer, nag-change job site, nag-change company name, nag-change position at yung mga babae na nag-change ng marital status from single to married na napalitan ang apelyido. Required kayo guys magpa-verify ng kontrata sa Polo Office sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho bago kayo uuwi sa Pilipinas para makakuha kayo ng updated OEC sa POA. Wag na wag kayo guys uuwi na walang dalang Polo verified contract para hindi kayo magkaproblema kapag babalik na kayo sa ibang bansa. Pero sa mga OFW na dati nang may OEC at babalik sa parehong employer na walang any employment changes, or yung mga OFW na dati na nakapag-verify ng kontrata at babalik pa rin sa parehong employer
na walang pagbabago sa kanilang employment status. Hindi na kayo required magpa-verify ulit ng kontrata dahil pwede na kayo mag-acquire ng OEC exemption sa inyong PAPSBAM account. Dahil guys, kung nakapag-verify na kayo noon ay hindi nyo naman kailangan na kada uwi nyo ay magpapa-verify kayo ng kontrata dahil meron na kayong POA record. Kung kayo naman po ay balik manggagawa, online na po ito. Kung babalik po kayo sa inyong dating pinagtatrabahuhan, meron na pong tinatawag na OEC Exemption Certificate na inyo na pong makukuha sa sarili ninyong online account sa Department of Migrant Workers. Hindi nyo na po kailangang pumunta dito sa amin dahil dire-diretso po yung pagkuha ng OEC sa inyong online account. Pero kapag meron kayong employment changes, ay required kayong magpa-verify ng kontrata kagaya sa mga nabanggit natin kanina. So sa mga hindi naman marunong mag-acquire ng OEC exemption online, ay meron ng mga video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito, pati yung pagre-register sa e-travel arrival card at sa e-travel departure card, at pati yung mga link na kakailangan ninyo. Pero kung hindi naman kayo marunong mag-acquire ng OEC exemption online, ay pwede naman kayo sumadya sa pinakamalapit na POA office sa lugar nyo or dumaan kayo sa POA desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA. Bukas sila 24/7 at pwede kayo magpaprint ng inyong OEC exemption sa kanila. At sa patuloy na nag-aalala na aabutan daw ng expiration yung kanilang OEC or OEC exemption dahil napaaga yung pag-generate nila nung nagpa-verify sila ng kontrata, ay wala kayo guys dapat ipag-alala dahil kailangan nyo lang mag-reacquire ng panibagong OEC gamit ang PAPSBAM account nyo after na ma-expire ito. At kagaya nga nasabi ko, kung meron kayong problema sa inyong OEC or hindi kayo marunong mag-reacquire ng panibagong OEC exemption, ay pwede kayong dumaan sa POA desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA or mga international airport na panggagalingan nyo papunta sa ibang bansa. Pwede kayong magpa-reprint ng OEC exemption sa kanila. Ito naman ang mga basic requirements na kailangan nyo dalhin pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW. Number 1. Ang inyong e-travel departure card blue QR code. Number 2. Ang inyong OEC or OEC exemption. Number 3. Ang inyong valid visa. Kapag naman guys wala nang tatak na visa ang passport nyo dito sa United Arab Emirates, ay yung Emirates ID o Residence ID na ang ipapakita nyo sa immigration dahil yan ang nagsisilbing visa natin dito sa buong United Arab Emirates. Pero sa mga OFW naman nasa ibang bansa na nasa passport pa rin ang kanilang visa, make sure na dala nyo ang kanyang Residence ID dahil madalas na itong hinahanap sa immigration. Number 4, ang inyong passport. Number 5, ang inyong ticket. At number 6 na lagi nating pinapaalala na lagi kayong mag-renew ng inyong OWA membership. Dahil guys, mahalaga na lagi tayong active member ng OWA. Pwede kayong mag-renew sa OWA representative desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA. At sa mga exempted na sa OEC is ang ipapakita nyo lang is ang inyong passport, ang inyong visa at ang inyong OEC. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.